Mapagpalang araw, Sir Casper, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga pala si Soren. Kasalukuyang naninirahan dito sa Cebu. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari ito sa lugar ng Negros Occidental. Na mangyari ito ay binata pa lamang ako. At ang mga panahong iyon, Sir Cas, ay aaminin kong napakahilig ko talagang magliwaliw. Dahil nga sa pagiging hilig kong magliwaliw at umabot ako sa kung saan-saan para lang mag-camping. Hindi ko lubos sa kalaing kamuntikan ko ng ikapahamak ang hilig kong iyon. Kaya naman simula nung mangyari sa akin ang kababalaghang iyon, di minsan ay hindi na ako nagbalak pang maglakawat siya sa kung saan-saan. Taong 2007, naboryo ako sa bahay. Kaya naman tinawagan ko ang matalik kong kaibigan na si Dennis. Nakailang ring pa ng cellphone ang narinig ko bago may sumagot sa kabilang linya. Taktipar, bakit ang tagal mo namang sagutin ang tawag ko? Kanina pa ako tumatawag eh. Napapamurang wika ko sa kaibigan ko. Ano nang kagigising ko lang, mumurahin mo kaagad ako. Ano ba kasi yun? Ang aga-aga nakakadisturbo ka. Tanong niya at talatang naiirita. Ano? Sama ka? Sama saan? Takti naman o. Kumpletuhin mong magsalita para kang babae. Kailangan pang tanungin. Hindi na lang kumpletuhin kung ano ang sasabihin. Ito naman napakaano mo. Wika pa. Ano ba kasi yun? Saan ba tayo pupunta? Sabihin mo na. Hindi yung pinapatagal-tagal mo pa. Tanong niya. Para hindi na siya magtanong ng magtanong pa ay sinabi ko sa kanya magliwaliw kami. Naboryo kasi ako sa bahay. Kaya lumabas kami at maglakwat siya o kaya naman ay mag-camping sa mga kalapit na probinsya. Basta, kahit saan kami mapadpad ay ayos lang. Basta ay makapagliwaliw lang. Bukod kasi sa boryong-boryo na ako sa bahay, iniiwasan kong sumagi sa isipan ko ang kasintahan kong si Bete. Nakamakailan lang ay naghiwalay kami. Dahil sa nalaman kong matagal na niya pala akong niloloko. Huwag kang mag-alala, sagot ko lahat. Sama mo yung kambal mong si Gerard at saka si Jack. Tawagan mo sila. Ihahanda ko lang ang sasakyan. Wika ko. Ngayon na kaagad? Rinig kong bulalas na tanong sa kabilang linya. Oo, ngayon na. Kaya nga kita tinawagan, di ba? Saad ko. Sige. Tatawagan ko na lang sila. Anya at pinatay ng cellphone. Agaran ko nang inahanda ang mga dadalhin namin. Pagkatapos ay bumaba na ako sa unang palapag. Nang makababa na ako ay saktong nakita ko si Manang Wena na naglilinis siya ng sahig. Saan ka pupunta, iho? Tanong niya. Dyan lang po, Manang. Tugon ko. Dyan? Saang dyan? Siguro maglalakwat sa ka na naman ano? Aba, teka lang. Mukhang napapadalas na yung pag-alis-alis mo. Mamaya ano na naman ang papaliwanag ko sa mama mo kapag magtatanong na naman yon kung nasaan ka. Uwi ka ng kasambahay naming si Manang Wena. Hayaan niyo na po, Manang. Ako na po ang bahala kay Mama. Bago ako alis ay tatawagan ko siya para hindi na magtanong pa sa inyo. Tugon ko. Siguraduhin mo lang na tatawagan mo ang mama mo, ha? Alam mo naman ang ugali noon. Kapag wala ka dito sa bahay, tiyak kami ni Lina ang pagbubuntungan ng galit noon. Anya pa. Oo na po, Manang. Huwag po kayong mag-alala. Tatawagan ko na po si Mama ngayon para marinig mo at maniwala ka sa akin. Saad ko at itinaas na nga ang hawak-hawak kong cellphone. Sa harapan ni Manang Wina ay tinawagan ko nga ang aking ina. Nung sagutin ng aking ina ang tawag ko, ay diretsahan kong sinabi ritong may lakad ako. Ay pupuntahan kami ng mga kaibigan ko. Nagtanong siya kung saan kami pupunta ng mga kaibigan ko. Sinabi ko sa aking inang dyan lang. Hindi ko sinabi sa aking ina kung saan kami pupunta ng kaibigan ko.
Wala pa naman sa isip ko kung saan ang ruta namin. Basta ang sa akin lang ay makapaglibot-libot kami sa mga katabing probinsya o kahit saan. Basta't maibsan lang ang pagkaburyo ko sa bahay. Matapos ko ngang kausapin ang aking ina ay tinignan ko si Manang Wina. O yan Manang Wina, nagpaalam na pa ako kay mama ha. Pwede na po ba akong lumabas ng bahay? Nakangiting wika ko. Teka, kailan ka uwi? Tanong muli ng matanda. At dinaig niya pa ang aking ina sa pagiging mausisa. Kakamot-kamot ako sa ulong sinabi ko sa kanyang hindi pa nga ako nakakalabas ng bahay, ay tinatanong niya na ako kung kailan uuwi. Abat napakagaling naman talaga. Manang naman, hindi pa nga ako nakalabas ng bahay oh. Wika ko. Ay siya, sige na, malis ka na. Pero tawagan mo palagi ang mama mo ha, kung saan ka na napapadpad. O kaya naman tumawag ka dito sa bahay para hindi na kami mag-aalala. Bilin niya pa. Opo, huwag po kayong mag-alala. Tatawag po ako palagi. Tugon ko. At nagmadali na ngang lumabas ng bahay. Sa totoo lang mga kaswang, dinaig pa ang aking ina kong maghigpit si Manang Wina sa akin. Sa bagay, bata pa lamang kasi ako ay si Manang Wina na ang nag-aalaga at nag-aasikaso sa akin. Palagi kasing abala ang mga magulang ko sa negosyong pinapatakbo nila. Kaya't si Manang Wina ang laging kasakasama at takbuhan kapag may problema ako. O kaya na may hindi magandang nangyayari sa eskwelahan ko noon. Kaya hindi ko masisisi ang sarili ko kung bakit mas malapit ako kay Manang Wina kesa sa aking ina. Dahil sa pati ang mga hilig ko sa pagkain at gusto ko ay kabisadong kabisado ni Manang Wina kaysa sa aking mga magulang. Balik na po tayo sa kasalukuyang kwento mga kaswang. Sa paglipas ng mga sandali at nasa habaan na ako ng biyahe ay tumunog ang aking cellphone. Nang sagutin ko iyon ay ang kaibigan kong si Gerard ang nasa kabilang linya. Tinanong niya ako kung totoo ba umano ang sinabi ni Dennis sa kanilang dalawa ni Jack. Sinabi ko sa kanyang totoo ang sinasabi ni Dennis at hindi ito nagbibiro. Ang totoo nga niyan ay papunta na ako sa bahay nila. Maganda na kayo ni Jack, daanan ko na lang si Dennis tapos diretso na kami dyan sa inyo para makaalis agad tayo. Ako nang bahala sa lahat, saad ko. Sige, sabihin ko na si Jack. Tugon nito sa kabilang linya bago ibinaba. Makalipas ang ilang oras at kapwa nasa biyahe na kaming apat, ay tinanong ako ni Jack kung ano ang gagawin namin. Hindi naman pwedeng bumayahe lang kami ng bumayahe buong maghapon. Sinabi ko sa kanilang dating gawin. Magkakamping kami, gaya ng nakahiligan namin. Maghanap lang kami ng lugar na mapagkakampingan. Mas maganda kung sa liblib na baryo tayo pumunta para naman mas kapanapanabik. Suhestyon ni Gerard na sinang-ayunan naman ng iba. Sige, mas maganda nga yun. Masayang wika ni Dennis. Napagkasunduan naming sa Negros kami pumunta sa lugar ng kaanak ni Dennis. May maganda raw kasing pagkakampingan doon. Sa paglipas nga ng napakahabang oras, pagkababa sa Roro, ay kasalukuyan na naming tinunton ang daan papunta sa sinasabi ni Dennis. Kaya lang ang kulo kay Sir Caspar ay hindi niya pala alam kung saan naninirahan ang kaanak niya. Nakailang beses na kaming nagpaikot-ikot sa lugar na binanggit niya. Pero ni isa sa mga kaanak niya ay walang nakakakilala doon. Lahat ng taong na madadaanan namin at napagtatanungan namin ay hindi kilala ang mga kaanak niya. Lang niya, kala ko ba kilala kayo sa baryong sinasabi mo? Bakit wala man lang nakakaalam o nakakakilala sa inyo? Hindi kaya naliligaw tayo? Seko. Napapalatak na tanong ni Jack. Oo nga, tingnan mo nga, magagabi na. Saan tayo nito makikitulog? Kakamot-kamot sa ulong wika ni Gerard.
Huwag na kaya tayong pumunta sa kaanak mo, tol. Total naman, nandito na tayo. Iti, hanap na lang tayo ng magandang mapagkakampingan. Suwestyon ko bigla. Sinabi ko pa sa kanilang baka abutin kami ng 1 linggo sa kakahanap kung saan naninirahan ang pamilya ni Dennis o kamag-anak niya. Imbis na magsaya kami ay mauwi pa sa pagod sa kakabiyahe. Sumang-ayon naman sila at nagwikang lumabas muna kami ng sasakyan para magtanong kung saan may magandang lugar na pupuntahan. Yun bang malapit lang sa baryong kinaroroonan namin. Tara, lubos na tayo. Aya ni Dennis at nagpatiuna na itong lumabas. Sige, bibili na rin ako ng miyose. Bili na rin tayo ng pagkain para kahit papaano ay may mangangata tayo doon. Suwestyon naman ni Gerard. Lumabas na nga ako ng sasakyan at naglakas muling magtanong kung saan may magandang pagpapasyalan. Samantalang si Dennis at Gerard naman naglakad papunta sa tindahan para bumili ng alak at iba pang kailangan namin. Manong, maayong adlaw po. Maulang galang na po. Tatanong ko lang sana kung may alam ba kayong magandang lugar dito na pwede naming puntahan. Yung bang pwede rin kaming makapag-camping? Tanong ko sa matandang nadaanan ko. Sandali akong tinitigan ng matanda bago siya nagsabing marami kaming pwedeng pasyalan. Sa dulo lang ng baryo nila ay may malawak na ilog at gaya ng sabi ko ay pwede rin umuna kaming mag-camping doon. Kung ayaw niyo naman doon sa sinasabi ko, may iba pa namang baryo kayong mapupuntahang may naggagandahang tanawin. Kaya nga lang, ay may ibibilin lang ako sa inyo mga iho. Ano po yun? Tanong ko. Huwag na huwag kayong pumasok sa purok na kasunod ng baryo namin. Dahil baka hindi nyo magugustuhan ang maaaring mangyari sa inyo. Aniya tumitig ng diretso. Ano po? Bakit naman po? Tanong ko. Basta, makinig na lang kayo sa sinasabi ko. Lahat pwede ninyong pasyalan at pwede kayong mag-camping. Huwag lang sa purok na sinasabi ko o baryo. Magsasalita pa sana ako, pero bigla akong tinapik sa balikat ni Gerard at nagsabing may napagtanungan na raw siya sa unahan. Maganda umano ang lugar na sinasabi ng lalaking napagtanungan niya, kaya bilisan na raw namin para mapuntahan na kaagad. Ang sabi ng lalaki na pagtanungan namin, malapit lang dito ang purok na pwede nating pasyalan. Tara na. Bilisan na nating bumalik sa sasakyan. Hintayin na raw tayo ng lalaki sa bungad ng baryo. Anya pa. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil hinatak na ako ni Gerard. Nung lingunin ko ang matanda ay nakita kong umiling-iling siya na para bang ipinapahiwatig niyang huwag kaming pumunta sa lugar na sinasabi ni Gerard. Tol, bilisan mo na, tinihintay na tayo. Aya pa sa akin ni Gerard. Ito na nga, binibilisan ko ng maglakad oh. Tugon ko at nagmadali ng naglakad. Pagkapasok namin sa sasakyan ay agad ko nang pinaandar yon at tinunto na namin ang daanan palabas ng baryo. Nung sinipat ko uli ang matanda sa side mirror ng sasakyan, nakita kong sinusundan pa rin kami nito ng tingin hanggang sa tuluyan na iyong nawala sa paningin ko. Pagkalabas namin sa nasabing baryo, ay naroon na nga ang lalaking sinasabi ni Gerard. May salakot iyon sa ulo at nakasuot ang damit na pambukid. Isa-isa kaming ipinakilala ni Gerard. Sinabi niyang kami ang mga kaibigan niyang naghahanap ng mapagkakampingan. Nakangiti naman itong nagwika na nagpakilalang si Kaloy na tamang-tama raw dahil may malawak na ilog sa kanilang purok at pwede pa raw kaming mamingwit doon at mag-ihaw. Nang marinig ko iyon ay biglang nagningning ang mga mata ko at pumasok sa isipan ko kung gaano kaganda ang lugar na sinasabi ni Kaloy. Teka, magkano bang bayad, tol? Tanong ko kay Kaloy.
Nasa sa inyo na mga tol kung magkano ang iaabot nyo sa akin. Kung gusto nyo nga, sa bahay na muna namin kayo ngayon matulog. At sasamahan ko na lang kayo bukas sa sinasabi kong ilog. Wika niya. Yun oh. Sige, sige. Gusto ko yan. Bulalas na saad ni Gerard. Tara, sakay na. Para makapunta na tayo sa purok ninyo. Excited na ako eh. Hindi napigilang wika ni Dennis. Matapos sumakay ni Kaloy, ay igara na naming tinungo ang purok na sinasabi niya, Sir Caspar. Makaraan lang ang ilang minuto, ay dahan-dahan na akong nagmamaneho ng sasakyan, papasok sa loob ng purok na yon. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim sa kalangitan ng mga oras na yon. Habang dahan-dahan akong nagmamaneho sa mga lubak-lubak na daanan ay panaka-naka kong tinitignan ang mga kabahayang nadadaanan namin. Ang kaninang sayang nararamdaman ko ay biglang napalitan ng pagkabahala dahil sa napansin kong tila kakaiba ang mga tingin ng ipinukol na mga taong nadadaanan namin. Kakaiba rin ang porma ng mga kabahayan dahil sa halos lahat ay patulis ang dulo ng bubungan ng bahay at para bang may butas yata. Yung bang parang bulkan ang disenyo ng bubungan ng bawat bahay, Sir Caspar. Tapos may butas pa sa pinakagitna. Maya-maya pa ay hindi ko naiwasang magpreno ng biglaan dahil sa bigla na lamang may tumawid na babae sa harapan ng sasakyan. Anak ng hindi ko naiwasang mapabulalas dahil sa kabang nararamdaman. Halos talunin ko na ang sasakyan makalabas lamang kaagad ako at mapuntahan ang babaeng kamuntikan ko ng mabundol. Pagkalabas ko ng sasakyan ay agaran na akong tumakbo papunta sa harapan. Miss, ayos ka lang ba? Pag-aalalang tanong ko sa babaeng kakatayo lang habang nagpapagpag ng damit. Bakit naman kasi bigla kang tumawid? Ayan tuloy, kamuntikan na kitang nasagi. Bigla akong natahimik at hindi nakapagsalita nang makita ko ang napakagandang mukha ng dalaga. Para akong nakakita ng Diyos ang biglang tumambad sa harapan ko. Sa totoo lang ay maihahalin tulad ko kay Tanya Garcia noong kadalagahan pa lang nito ang dalagang kamuntikan ko ng masagi. Maputi, may katangusan ng ilong. At sakto lamang ang tangkad niya. May mahabang buhok na halos umabot na sa bewang nito. Nagulat ako nang biglang magsalita si Kaloy sa likuran ko at nagwika na. Rhea, di ba sabi ko sa'yo sa bahay ka lang? Ba't nandito ka sa labas ng ganitong oras? Tanong ni Kaloy. Kaya't napatingin kaming lahat dito. Kapatid mo siya? Tanong ko. At muling tinignan ang dalaga. Tumango si Kaloy at muling tinignan ang kapatid niya. Tinanong ito kung bakit nasa labas pa ito ng bahay ng ganong oras. May binili lang ako, kuya. Ikaw ba? Saan ka galing? At bakit nakasakay ka dyan? Tugon at tanong nito sa mahinang boses. Sandaling humugot ng malalim na hininga si Kaloy at tumingin sa amin. Pwede ko ba bang isabay ang kapatid ko? Tanong niya. Oo naman, tugon ko. Maraming salamat. Halika na, Rhea. Pumasok ka na dito para makauwi na tayo sa bahay. Aya ni Kaloy sa kapatid nito at nagbadali ng inalalayan ang kapatid niya. Nakita kong nag-aalangang maglakad ang kapatid ni Kaloy. Kaya sinabi ko sa kanyang ayos lang. Huwag siyang mag-alala dahil hindi naman kami masamang tao. Oo nga, Rhea. Huwag kang mag-alala. Mababait sila. Halika na. Bilisan na natin para makauwi na. Baka mamaya ay nag-aalala na sila, nanay. Uwi ka ni Kaloy na para bang aligagang aligaga siya
Nang makapasok na sila ay pinaandar ko na ang sasakyan. Makaraan lamang ang ilang minuto ay narating na namin ang bahay ni Kaloy. Nagulat pa nga ang mga magulang niya nang pagbaba namin ay kasama namin si Kaloy at ang kapatid nito. Kaagad na lumapit ang ina ni Kaloy at tinanong siya kung sino umano ang mga kasama niya. Kaagad namang sinabi ni Kaloy dito kung ano ang bagay namin at isa-isa niya kaming ipinakilala. Teka lang anak, bakit nagdala ka dito ng dayo? Alam mo naman ang sikreto sa purok na to, di ba? Mahinang tanong ng kanyang ina. Nay, wala na akong ibang maisip na paraan. Kailangan natin ng pera para sa matrikula ni Rhea. Ito lang ang naisip kong racket, Nay. Narinig kong tugon ni Kaloy. Kahit na mahina lang ang pag-uusap ng dalawa, ay hindi pa rin nakaligtas sa pandinig ko nang sabihin ng ina ni Kaloy na delikado umano sa katulad naming mga dayuhan ang magawi sa lugar nila. Hindi ba raw naisip yun ni Kaloy? Alam mo, hindi lang sila ang ipapahamak mo eh. Maging tayo rin ay mapapahamak dahil sa ginawa mo. Maraing wika ng matanda. Nay, mamaya na po natin pag-usapan ng tungkol dyan. Tara na po. Pumasok na muna tayo sa loob ng bahay at madilim na. Wika ni Kaloy. Siya, sige. Sige. Hali kayo rito. Pumasok na kayo sa loob ng bahay. Aya ng ina ni Kaloy at agaran na nga kaming pinapasok sa loob ng bahay. Nang makapasok na kami ay muling nag-usap si Kaloy at ang ina nito. Samantalang ang dalagang si Rhea naman ay inasikaso kami at ipinaghanda ng merienda. Napansin kong parang nagsasagutan na ang dalawa at patid kong tutol ang ina ni Kaloy sa ginawa niyang pagdala sa amin sa kanilang purok. Nang marinig kong nagwikang muli sa Kaloy na kailangan nila ng pera para sa matrikula at iba pang gastusin sa bahay nila. Kaya nagboluntaryo siyang maging tour guide namin at sasamahan niya kami sa lugar na pupuntahan. Nakaramdam ako ng awa dahil alam kong bibihira lang ang magkaroon ng kapatid na mas uunahin pang isipin ang kapatid niya kaysa sa sarili niyang kapakanan. Hindi ko man alam kung ano ang ibig sabihin ng mga sinasabi ng ina ni Kaloy na delikado, ay hindi ko na lamang iyon inisip pa. Sandali lang mga par. May pupuntahan lang ako ha. Wika ko sa mga kaibigan ko at tumayo. Teko, saan ka pupunta? Tanong ni Dennis. Hindi ko siya sinagot. Sa halip ay nilapitan ko si Kaloy at ang ina nitong nag-uusap. Paglapit ko sa kanila ay humingi muna ako ng permiso bago ako nag-abot ng malaking halaga kay Kaloy. Naawa kasi ako sa kanya at nakikita ko sa mukha niyang gustong-gusto niya ng kumita ng pera. Kaya nga lang ay narinig ko sa kanya kaninang marami na siyang ina-apply ang trabaho. Pero kapag nalaman ng mga ito kung saan siya nakatira, ay inaayawan siya at iniiwasan. Sinabi niya pang buntis ang asawa niya at kailangan na rin ni Rhea ng panggasto sa eskwelahan. Kaya wala na siyang ibang paraan pa na maisip. Paunang bigay ko pa lang yan. Pagtapos na kami sa pagkakamping at pamamasyal dito sa lugar ninyo, magbibigay uli ako bago kami umalis. Wika ko. Teka, sobra-sobra naman ho yata to. Ang laking halaga po ng binigay niyong pera. Hindi makapaniwalang wika ni Kaloy. Nginitian ko siya at sinabing ganon naman ang kalakaran sa ibang lugar na pinapasyalan namin. Ang iba pa nga ay nagre-reklamo pa dahil hindi daw sapat para sa kanila ang inaabot naming pera. Sige po, Aling Ising, Kaloy. Babalik na po ako sa upuan. Wika ko. Tumango lang si Aling Ising at muling tinignan si Kaloy. Nang maglakad na ako pabalik sa upuan,
ay nakita kong biglang sumimangot ang dalaga na para bang hindi niya nagugustuhan ang ginawa ko. Ang mas ikinagulat ko, Sir Caspar, ay noong inirapan ako ni Rhea bago ito naglakad papuntang kusina. Anyari doon? Bakit bigla siyang nagalit? Kinakabahan na tanong ko. Ewan ko ba kung bakit iyon kaagad ang nararamdaman ko. Kahit na unang pagkikita pa lamang namin ng dalaga. Hindi ko alam kung bakit bigla akong natakot na para bang naubyo niya ako. At takot na takot akong makagawa ng mali. Nang matapos ng mag-usap si Kaloy at ng kanyang ina, ay umupo sa harapan namin si Aling Ising. Seryoso siyang tumingin sa aming apat bago nagsalita. Alam nyo, total naman nandito na kayo sa poder namin. Gusto ko lang ipaalam sa inyo kung ano mga dapat at hindi dapat gawin. Panimulang wika ni Aling Ising. Magsasalita na sanang muli ang matanda. Nang sa bigla na lamang kaming nakarinig ng ingay sa labas ng bahay. Para iyong mga taong may pinagkakaguluhan. Nagkatinginan kaming apat at nagtanungan sa isa't isa kung ano ang nangyayari. Napansin kong biglang naging aligaga si Aling Ising. Nung tignan ko si Kaloy at ang ama niya ay ganoon rin. Ano pong nangyayari? Tanong ko. Huwag kayong maingay. Wika sa amin ng ama ni Kaloy at tinawag si Rhea. Paglapit ng dalaga ay nagwika ang kanyang amang. Bantayan umano kami at huwag palalabasin. May aasikasuhin lang sila sa labas ng bahay. Sige po, tay, tugon ng dalaga. Nagmadali nang naglakad ang mga magulang na Rhea papunta sa pintuan. Ngunit bago pa man makarating ay bigla na lamang kumalabog ng malakas ang pintuan na para bang may dambuhalang nilalang ang bumangga doon. Berting, balita ko ay may bisita ka riyan. Baka pwede mo naman kaming hatian. Wika ng kung sino mang tao ang nasa labas ng bahay. Pabling, mga bisita sila ng anak ko. Huwag mo silang pagkainteresan. Tugon ni Mang Berting. Eto naman, napakadamot mo namang matanda ka. Para saan pat naging magkapit-bahay tayo kung magdadamutan tayo? Sige na, Berting, bahagian mo naman kami kahit kaunting rasyon lang. Tugon ng nasa labas. Ngunit nasa garalgal na boses na yan na para bang hinugot pa mula sa kailaliman ng lupa. Nakaramdam naman ako ng takot dahil sa may naririnig na akong huni ng wakwak at mga pag-atungal sa labas. Nagiba na rin ang ihip ng hangin dahil sa kung kanina lang ay napaka-presko ng ihip ng hangin. Pero ng mga sandaling iyon ay kabaliktaran na. Sa kadahilan ng napaka-alinsangan ng buong paligid at para bang wala ng kahangin-hangin ang nakakapasok sa loob ng bahay. Umaalingasaw na rin ang napakabahong amoy. Na tila ba may mga nabubulok na basura o kaya naman ay may matagal ng karning hilaw na naburo at iyong tipong inuuod na. Mabilis akong napatakip ng ilong ko at tinanong si Kaloy kung ano ang nangyayari. Bakit biglang bumaho ang buong paligid? Samantalang kanina ay maayos naman. At wala naman akong nalalanghap na mabahong amoy. Hindi makasagot si Kaloy. Sa halip ay tumingin siya kay Rhea at para bang humihingi siya ng tulong dito. Huwag niyo na lang pansinin yun. May hindi lang pagkakaunawaan. Wika ni Rhea sa amin. At inayan na niya kaming pumunta sa silid tulugan. Teka, paano ang mga magulang mo? Baka mamaya ay mapano sila. Wika ko. Huwag mo na silang alalahanin. Nandyan naman si Kuya Kaloy. Siya na ang bahala sa kanila. Tugon na Rhea. At may namadali niya na kaming pumunta sa silid na matutulugan namin. Hindi na rin nakapagsalita pa ang tatlong kaibigan ko. Nakikita ko sa kanilang parang naguguluhan rin sila sa mga nangyari.
Maya-maya pa, hindi pa man kami nakakalapit sa silid tulugan. Gayon na lamang ang takot na nararamdaman ko, Sir Casper. Na makarinig na kami ng ingay sa labas ng bahay. Boses iyon ni Mang Berting at para bang may kaaway ito. Kaya naman walang sabi-sabing, agaran na akong pumunta sa bintana para silipin kung ano na ang kaganapang nangyari sa labas ng bahay. Narinig ko pang tinatawag ako ni Rhea at pinapabalik, pero hindi ko siya pinakinggan. Bagkos ay dire-diretso lamang akong nagtungo sa bintana ng sala. Nang makarating ako ay sumilip ako sa sewang. Pagkasilip ko nga, ay gayon na lamang ang kilabot na nararamdaman ko, Sir Casper. Sa kadahilan ng nakita ko ang isang matandang, may nakakatakot na itsura. Nanlilisik ang mga mata nito at para bang asong panay ang pagsinghap sa kawalan habang kinakausap si Mang Berting. Samantalang si Kaloy naman ay inawat ang isa pang lalaking may pagkaburusko ang pangangatawan na nagpupumilit makapasok sa loob ng bahay. Igalang niyo ako, Pabling, gaya ng paggalang ko sa inyo. Lahat ng mga taong naglabas-masok sa bahay mo ay hindi ko pinapakialaman. Kaya kung pwede lang, pigilan mo yung anak mo at iba mong mga galamay hanggat nakakapagtimpi pa ako. Pag-asik na wika ni Mang Berting. Berting. Kailan ka pa natutong tumanggap ng bisita? Di ba't ayaw na ayaw mong may ibang tao ang nagagawin sa loob ng bahay mo? Kaya baka pwedeng bahagian mo naman kami. Iyan lang naman ang gusto namin. Pagkatapos niyan, ay aalis na kami. Malademonyong nakangising wika ng matanda at sinabayan pa ng paghagikgik ng tawa. Tigilan mo ako, Pabling. Hanggat kaya ko pang pigilan ang sarili ko ngayon. Mas mainam pang umalis na kayo rito sa pamamahay ko. Pagpipigil sa galit na wika ni Mang Berting. Nagkaroon na ng tensyon sa pagitan ng dalawang matanda. Halos nagre-regodo na sa bilis ng pagtibok ang puso ko habang pinagmamasdan ang katakot-takot na itsura ng matandang tinatawag ni Mang Berting na Pabling. Alam niyo, Sir Casper, bigla ko tuloy naisip na kahawig ng matandang si Pabling ang isa sa mga kalaban sa Rongtor na palabas. Kung pagmamasdan lang maigi ay parang abnormal o kulang sa buwan ang matanda. Isipin niyo na lang, iilang peraso na lang ang buhok nito. Sa ulong kulay puti na tila ba sa tuktok na lang ng ulo na lang yata nito nakakapit. Parang sunog din ang kalahating mukha nito at halos lumuwa na ang mga matang nakamulagat na may naninilaw na kulay. Naaakalain mong may sakit na hepa. Panay rin ang pagpitik ng ulo nito na tila ba ulo ng manok habang kinakausap si Mang Berting. Samantalang ang iba namang naroroon ay kapansin-pansin rin ang kakaibang porma ng mga itsura. Basta, Sir Casper, kung iisipin lang ay parang nasa loob kami ng palabas na Rongtor. Kami ang bida at ang mga kalabang kumakatay ng tao ang kaharap ni Mang Berting. Chararat lang po, ihihi. Pero bero, ganun ang itsura ng mga taong nakita ko. Maliban lamang sa pamilya ni Mang Berting. Maya-maya pa ay halos takasan na ako ng ulirat. Nang biglang tumingin sa gawi ko ang matandang si Pabling. Mabuti na lamang ay mabilis na hinablot ni Rhea ang braso ko. Kaya bago pa man ako makita ni Pabling ay nakaalis na ako sa pinagpepestuhan ko. Ano bang ginagawa mo dyan? Tara na sa silid ninyo. Galit na wika ni Rhea at hinatak na ako ng mabilis. Dahil sa kabang nararamdaman ay nagpatianod na lamang ako sa gusto ng dalaga. Sumunod ako sa kanya at hindi na nagreklamo pa. Nang makarating kami sa silid tulugan ay mabilis nang isinara ni Rhea ang pintuan. Anong klase mga taong kaharap ng ama mo? Kabadong tanong ko.
Mabilis na lumapit sa akin at itinapat ni Rhea ang isang daliri niya sa bibig ko. Indikasyong huwag akong maingay. Halos ilang dangkal na lang ang layo ng mukha namin na siyang mas lalong nagpabilis ng tibok ng puso ko. Halo-halo na ang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon, Sir Caspar. Dahil hindi ko alam kung kinakabahan ba ako dahil sa mga nakita ko sa labas ng bahay, o kinakabahan ako dahil sa halos magkalapit na ang katawan naming dalawa ng dalaga. Maging ang mga mukha namin ay ilang dangkal na lang ang layo. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng mahinang yapak sa taas ng bubungan, na para bang may tao sa taas na dahang-dahang naglalakad. Noong tingalain ko iyon ay nakita ko ang bawat paglundo ng bubungan sa tuwing natatapakan niyon. Kasabay ng mga yapak ng paa ay ang mahihinang pag-angil at pagkutkot na para bang pusang naghahanap ng malulusutan papasok sa loob ng bahay. Ano ba tong lugar na napasukan natin? Kabadong tanong ni Dennis. Suminyas naman si Rhea na huwag maingay. Sa pagdaan nga ng mga sandali ay tahimik na ang buong paligid at nawala na ang umaalingasaw na amoy at maalinsangang hangin. Mga ilang minuto pang lumipas ay pumasok na sa loob ng kwarto si Kaloy. Tinanong niya kami kung ayos lang ba umano kami. Humingi rin siya ng tawad dahil sa baka natakot raw kami sa biglaang nangyari. Ano ka ba? Wala yun. Maiksing tugon ko. Pero sa totoo lang, ng mga oras na yun ay takot na takot talaga ako. Pero hindi ko lang pinapahalata. Samantalang ang mga kaibigan ko naman ay halatang natatakot ang mga ito. Gawa ng namumutla na ang mga ito. Inaya na kami ni Kaloy sa sala ng bahay. Doon na lamang raw namin ipagpatuloy ang pag-uusap. Dahil wala na umano raw ang mga aswang. Napakiusapan na ng kanyang amang huwag na kaming guluhin. Huminga muna ako ng malalim bago sumunod sa kanila palabas ng silid. Nang nasa sala na kami, ay inutusan ni Mang Barting ang dalagang kunin ang alak sa kusina. Mag-inuman muna raw kami para maibsan ang takot na nararamdaman naming magkaibigan. Agad namang sumunod ang dalaga at pagbalik nga nito mula sa kusina ay may bit-bit na itong alak. Nga pala, pasensya na kayo kanina doon sa biglaang pagsugo dito ng mga kalapit bahay namin. Natakot ba kayo? Panimulang wika sa amin ni Mang Berting. Alam niyo ho, aminin ko bang natakot talaga ako sa mga narinig ko kanina. Hindi po kasi kami sanay na makarinig ng ganon. Tugon ni Dennis sa ama ng dalaga. Humingi ulit ng pasyensya ang matanda at nagwikang huwag umano kaming mag-alala dahil hindi niya hahayaan pang mangyari uli ang nangyari kanina. Sisikapin nilang maging maayos ang panunuluyan naming magkaibigan sa bahay nila. Tinanong niya rin kami kung bakit raw kami napadpad sa lugar nila, gayong napakaliblib na umano. Sinabi ko namang may pupuntahan talaga kaming kaanak ng kaibigan namin. Kaya nga lang ay naligaw kami at hindi na rin namin alam kung saang baryo na naninirahan ang kaanak ng kaibigan namin. Tinanong ni Mang Berting kung ano ang pangalan ng taong kamag-anak ni Dennis. Sumagot naman ang kaibigan ko at sinabi niya ang pangalan at apelyido ng kaanak na dapat naming aakyatan. Aba, tignan mo nga naman ang pagkakataon, no? Kilala ko ang taong hinahanap ninyo. Bulalas ni Mang Berting. Talaga ho? Gulat na tanong ni Dennis. Sabay na patingin sa aming magkaibigan. Oo naman. Kung gusto niyo bukas na bukas ay isasamahan ko kayo. Kung gusto niyo bukas na bukas ay isasamahan ko kayo sa tirahan ng taong hinahanap ninyo. Nakita ko ang saya sa mukha ni Dennis matapos malamang kilala pala ni Mang Berting ang kamag-anak niya. Gulat namang napatanong muli sa Kaloy sa ama nito kung talaga bang kilala nito ang kamag-anak ni Dennis. Sunod-sunod na tumango si Mang Berting at sinabing matagal na niyang kilala ang taong binabanggit ng kaibigan ko.
Nagtanong naman ako kung paano niyang nakilala ang kaanak ng kaibigan ko. Sinabi naman ng matandang naging matalik na kaibigan umano niya ang tiyuhin ni Dennis. Minsan na raw nitong niligtas ang buhay niya sa bingit ng kamatayan. Kaya naman malaki ang utang na loob niya sa tiyuhin ni Dennis at hindi niya iyon malilimutan. O siya, uminom na kayo ng alak. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo yayang gawin. Tatawa-tawang wika ng matanda. Hindi ko alam kung matatakot ba ako sa sinabi ng Mang Berteng o hindi. Hindi ko rin alam kung biro niya lang ba yun o seryoso siya sa sinasabi. Pero idinaan niya lang sa tawa para hindi namin mahalata. Saglit pa kaming nagkatingin ng magkaibigan. Noong muling inabot sa amin ni Mang Berteng ang basong may lamang alak, ay ako na ang unang tumanggap. Sa isip-isip ko, bahala na kung ano ang mangyayari. Kung sakasakali mang may gawin silang masama sa amin, hindi naman siguro agad-agad kaming lahat na mabiktima. Dahil sa 4 naman kami. Sa totoo lang po, Sir Casper, hindi naman po sa nanguhusga. Pero kasi, matapos kong masaksiyan ang katakot-takot na eksena kanina sa labas ng bahay, hindi ko maiwasang hindi mag-isip ng maganda. Sandali kong ipinilig ang ulo ko bago ininom ang alak na tinagay ni Mang Berteng. Paglago ko ng alak, ay pinakaramdaman ko muna ang sarili kong may kakaiba ba akong nararamdaman. Baka kasi mamaya ay may lason pala ang alak na binigay sa akin. Marahil ay nabasa ng matanda ang nasa isipan ko. Kaya naman ay nahulaan niya. Kung kaya't muli siyang tatawa-tawa at nagwikang, huwag raw akong magalala. Dahil hindi niya nilagyan ng lason ang iniinom kong alak. Nakaramdam naman ako ng hiya matapos sabihin iyon ni Mang Berteng. Humingi ako ng paumanhin at iniba na lamang ang usapan. Sa pagpapatuloy ng mga oras ay naging panatag na kaming magkaibigan. Nalaman naming magkaibigang aswang rin pala ang pamilya ng Mang Berteng. Pero hindi gaya ng ibang aswang na nambibiktima ng mga tao at kumakain ng lamang loob. Ayon kay Mang Berteng, magmula nang isinilang ang mga anak nila, ay sinanay na nila ang kanilang sariling kumain ng mga lutong pagkain. Nang sa gayon ay hindi magaya ng ibang kaori nila mga aswang, ang kanilang anak na naging sakim at garapal. Kahit na mga inosenteng tao ay pinapatay ng mga iyon, dati-rati naman ay mga masasamang tao lamang ang binibiktima ng mga kaori nila. Pero magmula noong namatay na ang mga namumuno sa kanila, ay doon na nagkagulo-gulo ang lahat. Sa kadahilan ng yung mga garapal sa laman ng loob ng tao, ay hindi na nakontentong maghanap ng mga bibiktimahing masasamang tao. Dahil sa kahit na mga inosenteng tao ay binibiktima na rin ng mga iyon. At walang sawang nilalantakan ang mga lamang loob. Magmula noon ay tumiwalag na ang pamilya ni Mang Berteng. Pinilit nilang mamuhay ng normal, gaya ng mga ordinaryong tao. At may mga iilan namang aswang na pumanig kay Mang Berteng, sapagkat ayaw na rin umano ng mga itong kumain ng lamang loob at makapangbiktima ng mga inosenteng tao. Sa haba ng kwentuhan namin, Sir Casper, ay hindi ko namamalayang napaparami na pala ako ng alak na iniinom namin. Napansin ko na lamang nang sabihin sa amin ni Rhea na tumigil na kami sa pag-iinuman. Gawa ng marami na raw kaming naubos na alak. Masyado na palang naparami ang ininom nating alak. Nakakangising wika ni Mang Berteng habang kakamot-kamot. Opo, Tay. Naparami na po ang iniinom ninyong alak. Itigil nyo na yan. Bukas may lakad pa sila, Kuya. Ani pa ni Rhea. Tumango si Mang Berteng at nagwikang tatapusin na lamang raw namin ang alak na nasa pitsil. Pagkatapos noon ay magpapahinga na kami. Noong ipinagpatuloy na namin ang pag-iinuman, ay muli na namang nagkwento si Mang Berteng tungkol sa karanasan niya ng pagiging aswang. Imbis na matakot kami sa mga kwento ni Mang Berteng,
kabaliktaran ng nangyari. Sa kadahilan ng hangang-hanga kami sa mga nangyari sa buhay ni Mang Berting. Nang nasa kalagitnaan na ng pagkukwento si Mang Berting, gayon na lamang ang gulat namin at talagang napatayo kami sa kinauupuan. Nang makarinig kami ng sunod-sunod na kalabugan. Sa sobrang lakas ng lagabugan ay maihahambing ko iyon sa mga naglalaglagang bunga ng niyog, mga kaaswang. Naging maalinsangan na rin ang paligid at ramdam na ramdam ko ang pagkapal ng mukha ko na para bang ginapangan ako ng kilabot sa buong katawan. Takti naman talaga oh. Napakatuso talaga ng mga aswang na yon. Narinig kong wika ni Kaloy. Maganda ka, Kaloy. Mukhang kailangan na nating bigyan ng leksyon ng mga hinayopak na yan. Hindi talaga sila marunong tumanggap ng pakiusap. Wika ni Mang Berting sa anak nito. Nakita ko ang inis sa mukha ni Kaloy. Samantalang si Mang Berting naman ay tahimik lamang siya at relax na relax. Hindi mo aakalaing lasing na ito, Sir Caspar. Dahil diretso lamang itong naglakad papunta sa silid nito. Paglabas ay inutosan ni Mang Berting ang dalawang anak na ipasok muna kami uli sa silid na pinagkaublihan namin kanina. Mukhang hindi na raw kasi madala sa pakiusapan ang mga kampo ni Pabling. Kailangan umanong idaan sa maras na pamamaraan. Akmang dadalhin na sana kami ng dalaga sa silid. Pero mariin naman akong tumanggi. Dahil na siguro sa kalasingan ay hindi pinag-iisipang sinabi ko kay Mang Berting na tutulong kami sa pagkikipaglaban nila sa kampo ni Pabling. Ano? Tutulong kayo sa pagkikipaglaban namin? Medyo natatawa pang wika ni Mang Berting. Ang akala kasi nito ay nagbibiro lamang ako sa sinasabi. Tumango ako at muling inulit ang sinabing tutulong kami sa pagkikipaglaban. Tila nagulat naman si Mang Berting at hindi makasagot. Sumubat naman si Gerard at nagwikang hindi kami natatakot. Handa kaming tumulong sa pagkikipaglaban. Alam niyo po, doon pa lang sa kwento niyo sa amin tungkol sa mga naranasan niyo, hindi namin maiwasang umanga. Naging maayos na rin ang pagtanggap niyo sa amin at hindi niyo kami pinapabayaan kanina doon sa mga aswang na gustong bumiktima sa amin. Kaya naman, gusto naming tumulong sa inyo, Mang Berting. Wika ko. Hindi pwede. Hindi madali ang labanang ito. Ang mas mabuti pa, maghanap kayo ng pagkakataon. At kung sakasakali mo makahanap na kayo ng pagkakataon, tumakas na kayo dito. Dahil hindi kayo titigilan ng mga aswang na yon hanggat hindi kayo mapapatay. Seryosong wika sa amin ni Mang Berting. Dagdag pang wika nito. Sa ngayon ay magtago na muna kami sa silid. Dahil pipilitin niyang itaboy ang mga aswang para makatakas na kami. Tinignan ni Mang Berting ang asawa. At sinabayang ito na ang bahala sa amin. Tumango naman si Aling Ising at sinabihan ang asawang mag-iingat. Kaagad na nga kaming pumasok sa silid at isinukbit ang bitbit na bag. Matapos noon ay may binigay sa amin si Aling Ising. Nang tignan ko naman iyon ay nakita kong bilugan iyon at kasing liit lamang ng hulin. Inutusan kami ni Aling Ising na isubo umano namin ang bagay na binigay niya. Pero wag na wag raw naming lunukin iyon. Dahil oras na lunukin namin ang binigay niya, mawawalan ito ng bisa. Bisa? Sandali po. Para saan to at anong bisa ang sinasabi ninyo? Pagtatakang tanong ko. Ipinaliwanag ni Aling Ising ang lahat. Sinabi nitong sa bulag sa aswang ang binigay niya. Oras na isubo umano namin iyon, hindi kami makikita ng aswang at hindi rin maaamoy at maramdaman ang presensya namin. Isa pa nga pala, kahit anong mangyari wag na wag kayong gagawa ng ingay. Oras na makalabas kayo ng bahay. Dahil oras na mag-ingay kayo at malaman ng aswang ang ginawa nyo, katapusan na. Seryosong wika pa ng matanda. Pero paano po kayo, Aling Ising? Pag-aalalang tanong ko.
Huwag mo na kaming alalahanin. Kaya na namin ang mga sarili namin. At alam kong hindi kami pababayaan ng iba pa naming mga kasamahan dito. Tugon niya. Hindi na nga kami nagsalita pa. Nung isaubo na namin ang bagay na binigay ng matanda, ay bahagya pa akong napangiwi. Gawa ng nalasahan kong napakapait noon at kulang na lang ay maduwal ako. Ganon rin ang mga kaibigan ko nang tignan ko sila. Akmang iluluwa ko na sana ang bagay na binigay ng matanda. Subalit rinig na rinig namin ang kaguluhan sa labas ng bahay. Kaya naman tiniis ko na lamang ang napakapait na katas. Tinuro sa amin ni Rhea ang daang tatahakin namin. Sa likuran raw kami dumaan dahil may tagusan roon palabas ng purok. Ano man ang mangyari ay wag na wag kaming lilingon at gagawa ng ingay. Diretso lamang ang lakad namin at sundan lamang namin ang maliit na daan ang itinuro niya. Kapag makarating na kami sa labasan ay dumiretso pa kami sa baryo na kasunod noon. May nag-iisang bahay umano sa bungad ng baryo. Katukay namin iyon dahil matalik na kaibigan ng ama niya ang naninirahan doon. Pag binuksan kami, banggitin lang namin ang pangalan ng kanyang ama. Bukas, ihatid na lang ni Kuya ang sasakyan ninyo. Iwanan mo na lang ang susi at doon na lamang kayo magkita ng kapatid ko. Wika ni Rhea. Nakaramdaman ako ng takot ay pilit ko pa rin nilakasan ang loob. Agaran na nga kaming lumabas ng bahay. Sa likurang pinto kami lumabas. Sabay karipas ng takbo. Habang nagtatatakbo ay rinig na rinig namin ang mga pag-atungal ng aswang at ang malalakas na paghuni. Narinig rin namin ang boses ni Mang Berting at Kaloy na pilit ng nakikipaglaban. Gusto ko sanang lingunin ang dalawa para makita kung ano ang nangyari. Pero naalala ko ang kabilin-bilinan ni Aling Ising. Timbagang nagpatuloy na nga kami sa pagtakbo. Binaybay namin ang daan palabas ng purok. Mabuti na lang at may buwan ng gabing iyon. Kung gaya't hindi na namin kailangan magdala pa ng flashlight. Pigil na pigil ang sariling huwag lingunin ang pinanggagalingan namin. Kahit na nasisipat sa gilid ng mga mata ko na may mga panakanakang nakakakilabot na nilalang ang mabilis na dumaan, ay pilit kong huwag indahin. Para na akong tinakasan ng kaluluwa habang walang tigil sa pagtakbo. Sa kadahilan ng kitang-kita ko na ang mga nakakapanghilakbot na aswang. Ganun pa man, ay pikit matang tuloy-tuloy lamang kami sa pagtakbo. Sa isip-isip ko, kung gusto pa naming mabuhay, huwag kaming panghinaan ng loob at tumuloy lamang. Makakarating rin kami ng ligtas sa baryong sinasabi ni Rhea. Tanging tiwala na lamang ang panghahawakan ko ng mga sandaling iyon. Sa pagdaan ng mga oras ay sa wakas, nakalabasa rin kami ng purok. Tuloy-tuloy lamang ang ginawa naming pagtakbo hanggang sa marating na namin ang bahay na sinasabi ng dalaga. Noong katukoy namin ang bahay at mapagbuksan kami, ay kaagad na sinabi namin ang pangalan ni Mang Berting. Nagpapalingalinga naman ang matandang lalaki sa labas ng bahay na para bang may sinisipat pagkatapos ay pinapasok kami kaagad. Ang gabing iyon nga ay hindi kami nakatulog. Hindi namin lubos akalaing sa loob lamang ng isang gabi ay grabing mga katakot-takot na pangyayari ang naranasan. Naging matiwasay naman ang gabing iyon sa amin, Sir Caspar. Kinabukasan nga ay dumating si Kaloy kasama si Mang Berting, dala ang sasakyan. Inatid na nila kami sa lugar ng kaanak ni Denise. Matapos kaming maihatid ay lumipad na sila pauwi, di joke lang. Matapos kaming maihatid ay sobra-sobrang pasasalamat namin sa pamilya ni Mang Berting, mga kaswang. Dahil hindi nila kami pinapabayaan. Sa halip ay gumawa sila ng paraan para maitaboy ang aswang. Nang sa ganun ay makatakas kami. Matapos din ang pangyayaring iyon, Sir Caspar, ay hindi na namin muling nakita pa ang pamilya ni Mang Berting. Nung papalis ng mag-ama ay ibinigay ko sa kanila ang mga huling pera ko na bitbit ko. Mga ilang araw lang kaming nakatambay sa kamag-anak ni Denise. Pero ayun ba, hindi namin magawang magsaya ng mga oras na yon. Sa halip ay trauma ang nangingibabaw sa aming sistema.
hanggang sa napagpasya na lang namin na umuwi na lang ng Cebu para makalimutan na ang kahindik-hindik na naranasan namin. Matapos ang pangyayaring iyon, Sir Caspar, hindi na namin muling nakita pa ang pamilya ng Mang Berdeng. Iyon ko na lang hanggang sa kasalukuyan kasi ay hindi na ako bumalik pa sa lugar na yon. At may kanya-kanya na kaming mga asawa. Dito ko na lamang tatapusin ang ibinahaging kwento ko, Sir Caspar. Muli, maraming salamat po sa inyo. Zorin po ng Cebu.